Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Ramanujan summation. Ito ay ang summation na ina-add yung 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on, no? Palaki ng palaki. Plus 5 plus 6 plus 7. At saka yung total nito, kahit infinite siya, walang katapusang ina-add, yung total daw is makukuha as -1/12. Which is na-prove daw ni Srinivasa Ramanujan, which is who is an Indian mathematician. So, yan yung tatalakayin natin kung paano niya na-prove ito at gaano nga ba ka-logical yung proof niya at magagamit ba itong ginawa niyang summation. So, matagal na itong summation na ito at kung titingnan mo yung mga values na ina-add, 1 plus 2 plus 3, yan ay lahat positive. At kung titingnan mo yung result is negative, so parang imposible siyang tingnan. Pero kung titingnan mo naman yung proof niya is tama naman. May sense naman yung proof niya. At saka yung values na palaki 1 plus 2 plus 3 plus 4. At saka pag in-add mo lahat, yung result naman is 1/12 na aside sa negative siya, yung value naman niya is a fraction na maliit. So, paanong nangyaring palaki na value sina-add mo at saka yung total is maliit na value. So, tingnan natin yung proof niya at paano natin siya or magagamit mo siya in real life. So, ito yung Ramanujan summation at yan yung ipoprove natin na pag i-add yung 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on is ang total is -1/12. So, ang tawag nga pala niyang series na yan is infinite series kasi wala siyang katapusang ina-add. At saka series naman kasi sequence siya na ina-add. Kasi sequence ito ay may pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Pero ina-add siya kaya naging tinatawag na series. So, paano nga ba niya na i-prove ito? Okay, so una nating gagawin is susulat muna natin yung series na 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. Plus 5 plus 6 plus 1 million pa ba yan or palaki ng palaki siya. At i-set natin as ito ay equal to C. So, ito ay C is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. Pagkatapos, dahil ang C is 1, 2, 3, 1 plus 2 plus 3 and plus 4 and so on, no, which is ipoprove natin na yung C is -1/12. So, i-multiply natin yan ng 4. So, multiply natin yan ng 4, yung C. Tapos, i-multiply din natin yung right side kasi equation siya eh. So, kung i-multiply mo yung left side, para manatiling equal, multiply mo rin yung kabila. So, yung 1 times 4 is 4. So, lahat ng mga numbers na yan, i-multiply mo ng 4. So, dapat dito 4. 4 times 2 is 8. Pero, yung ginawa ni Ramanujan, hindi niya sinusunod-sunod yung mga 4 at saka 8. So, ginawa niya, doon niya nilagay sa 2, yung 4 times 1. So, di ba ito ay multiply ng 4, ito, at saka yung 3. So, yung unang times 4, dito niya nilagay. 1 times 4 is 4.
Yung pangalawang times 4, which is 2 times 4, which is 8, dito niya nilagay sa baba ng 4. So, nag-i-skip siya. Yung tanong kung pwede ba yung ganyan, so i-explain ko mamaya. So, at saka plus and so on, no? Nag-i-skip siya ng isang number. Kasi yung arrangement, as long as yung arrangement is correct, 4 plus 8 and then plus 4 times 3 is 12. So, as long as correct yung arrangement, kahit saan mo ilagay yan, okay lang. So, yung ginawa niya, i-subtract niya yung taas at saka baba. So, remove muna natin to at saka i-subtract natin. So, yung resulta ay magiging C minus 4C, which is negative 3C. Saka sa baba naman is 1 dahil walang number sa baba ng 1, so kukopyahin lang natin yan. Tapos ito, 2 minus 4 is negative 2. Saka yung 3, walang number, so copy lang yan. Tapos 4 minus 8, magiging negative 4. Plus and so on. No? So ganung pattern. 1, negative 2, positive 3, negative 4, positive 5, and so on. So, ito raw is itong 1 minus 2 plus 3 minus 4 and so on is equal sa 1/4. So, kopyahin mo natin yung negative 3C. So, paano naging 1/4 yung 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus and so on? At saka, balik tayo dito. Bakit pwede yung ganito? So, example, meron tayong number na 6. No? So, di ba yung 6 pwedeng isulat as 1 plus 2 plus 3. Tapos, kung isasubtract mo yung 6 ng 2, di ba 4 yan? So, let's say, dito natin isasubtract yung 2 sa 1. So, yung resulta nito, 1 minus 2 is negative 1 plus 2 plus 3. So, yung total naman nito, negative 1 plus 2 is 1, 1 plus 3 is 4. So, paano kung ililipat ko yung negative 2? Dito ko ilagay. So, itong 1, walang number sa baba. 2 minus 2 is 0. At saka yung 3, walang number sa baba. So, kopyahin lang natin. So, 1 plus 3 is 4. So, 4 pa rin. So, let's say ilagay natin yung minus 2 sa baba ng 3. So, kopyahin natin yung 1 at saka 2 kasi walang i-minus dyan. At saka 3 minus 2 is 1 or positive 1. So, yung 1 plus 2 plus 1 is 4 pa rin. So, kahit saan mo ilagay yung minus 2, the same pa rin yung result. Kaya, pwede itong ginawa niyang arrangement ng 4 plus 8 na hindi niya ilalagay straight sa doon sa 1 at saka sa 2. Doon na niya nilagay sa 2 at saka sa 4. Ngayon, yung paano naging 1/4 naman yung 1 minus 2 plus 3 minus 4. And so on. So, unang-una is yung itong ratio na, for example, gagawa tayo ng geometric ratio, geometric series. So, like 1, ano naman yung geometric series? So, yung geometric series may common na ratio siya. Minomultiply siya ng common ratio. So, like for example, 1 times the common ratio na r. So, 1 times r is r.
times another r, so magiging r squared, times another r, so magiging r cubed, and so on, plus r to the power 4, plus r to the power 5. So, ganun. Yung geometric series. So, kung i-multiply mo ito ng ng r ulit, no? So, magiging ano siya, a times r. So, yung itong una, a times r mo. So, magiging r din. So, pero hindi mo ilalagay yan sa baba ng 1. Dito mo ilalagay. So, yung una r, yung pangalawa, r times r is r squared. Yung pangatlo, r squared times r is r cubed. And so on. So, ang reason bakit hindi siya nilagay sa 1 para madaling makita na magiging 0 yung values aside for 1. So, pag isa-subtract mo yan, so ito magiging 0, at saka yung r squared, at saka r cubed, at saka and so on. Because magiging pareha na yan lahat except sa 1. So, magiging a minus ar equals 1, at saka yung the rest is 0 na yan. So, wala na yung silbi yung ibang values. So, magiging a minus ar equals 1. Pag isosolve mo yung a, so magiging factor out mo yung a, magiging 1 minus r equals 1. Kasi common yung a. So, pwede mo ilagay yan sa labas. Pag dinistribute mo yung a, babalik naman siya, magiging a minus ar ulit. So, yan yung tinatawag na factoring. So, isosolve natin yung a. So, divide 1 minus r both sides. Kakancel. So, magiging ganito. 1 over 1 minus r. So, yan yung tinatawag na infinite geometric series. So, ibig sabihin, as long as may common ratio, pwede mong makuha yung sum ng infinite numbers. Infinite series. So, parang ganito. Infinite series ito. Pwede mong makuha yung value. Pero may condition yan, which is i-explain ko mamaya. So, dito, ang ginawa ni Ramano dyan, yung common ratio niya, ginawa niyang -1. So, ang mangyayari, maglalagay tayo ng 1. So, magiging 1 plus 1 times -1 is -1. So, 1 plus -1 is 1 minus 1, the same lang. Tapos, i-multiply ng -1, magiging positive ulit. Tapos, multiply ng -1, magiging negative ulit. And so on. No? Same pattern. Yan yung common ratio na, yung -1. So, yung total niyan is yung 1 over 1 minus r. Which is, yung minus r is yung r is -1. Yan yung common ratio. So, kung i-compute mo yung value niya is actually 1 over 1 minus -1 is the same as 2. So, 1/2. Ngayon, so erase muna natin yung sa taas para may space tayo. So, ngayon, ang ginawa niya, since alam na natin na yung 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 and so on, yung total niyan is magiging 1/2. So, yung ginawa niya, in-square niya yan. So, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus and so on. So, itong infinite series, minultiply niya sa sarili niya. Yan yung tinatawag na square.
So, of course, sa kabilang side, square din yan. So, paano mo i-multiply yan? So, yung ginawa niya, so of course, ibig sabihin yan, eto, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus, and so on. Multiply mo yan sa sarili mo kasi square eh. Yun yung ibig sabihin ng square. So, paano ba yan i-multiply? Of course, 1/2 times 1/2 is 1/4. So, ang ginawa niya, so erase muna natin to para magkaroon tayo ng space. So, ginamitan niya ng parang algebra tiles or grid. Parang ganon. So, ito yung unang series, 1, negative 1, 1, negative 1, and so on. Yung sa kabilang side, 1, negative 1, 1, negative 1, and so on. So, pag i-multiply mo yung unang pair, 1 times 1 is 1. So, lagyan natin ng ng boundary. So, sunod, sa baba, 1 times negative 1 is negative 1. 1 times 1 is 1. 1 times negative 1 is negative 1. Sa next column, 1 times negative 1 is negative 1. Ito, positive 1. Negative 1 ulit. Positive 1. Positive 1. Negative 1. Positive 1. Negative 1. So, kung hindi nyo alam yung rule ng multiplication sa integers, pag the same sign, positive yung result. Pag different signs, negative yung result. At saka yung 1 times 1 naman is just itself, no? 1 lang din. So, negative 1 times 1 is negative 1. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Negative 1 times 1 is negative 1. Negative 1 times negative 1 is positive 1. And so on, no? So, infinite kasi ito. So, continue pa rin yan infinitely, walang katapusan. So, paano mo i-add yung ganun? So, gagawin mo is diagonal yung paggawa ng sum. So, ito muna. So, unang-una ito, 1. So, ito yung resulta, 1. Yung next na diagonal is negative 1 at saka negative 1, which is negative 2. Yung next na diagonal, 1 plus 1 plus 1 is 3. Yung kasunod, negative 1, apat na negative 1. So, ibig sabihin negative 4. And so on, no? So, hindi ko na sinulat yung ibang number. So, but continuous yan yung pattern niya. 1, negative 2, 3, negative 4, and so on, which is equal to 1/4. So, yan yung product ng square ng 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on, which is equal to 1/4. Which is the same dito. Kung makikita mo, pareho sila. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus and so on. So, babalik tayo dyan. Kaya naging 1/4 yan. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus and so on. So, dahil 1/4 siya, so kaya pinalitan natin ng 1/4 sa next na step. Kaya naging negative 3c equals 1/4. Tapos, solve natin. So, multiply natin ng negative 1/3, yung negative 3c, at saka yung kabila, para yung c na lang yung matira. So, mangyayari, kakancel to, magiging positive yan, kasi negative times negative is positive. At saka, magiging negative 1 over 12, kasi 4 times 3 is 12. So, ano yung c? Kung babalikan natin, ito yung c. Yung given. So, sa-substitute natin yan. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on equals negative 1 over 12. So, kaya naging negative 1 over 12 yung sum.
Which is, kung titingnan mo, parang walang sense. Paano nangyari yan? Pero kung titingnan mo naman yung proof niya, is nagme-make sense. Pero, kung babalikan mo yung geometric series na derivation, may mali doon sa sa ginawa ni Ramanujan. May na-violate siya doon. Kaya nagkaroon ng ganito. So, kung babalikan natin, so erase muna natin to. So, yung infinite geometric series na may formula na 1 over 1 minus r para makuha yung sum ng isang infinite series na geometric. Yung r, pinalitan niya ng negative 1, di ba? Kaya nagkaroon ng 1 minus 1 plus 1 minus 1, which is equal to 1 over 1 minus negative 1. Ito yung mali. Ito yung na-violate niya. Kasi yung rule dito sa r, hindi siya pwede kahit ano. Yung pwedeng gamitin sa r is only between negative 1 at saka 1. Hindi siya pwede negative 1, hindi siya pwede 1 or more than 1 or lesser than negative 1. Kailangan in between ng dalawa. Ibig sabihin, pwede 1/2, 1/4, negative 1/2. No? Kahit anong numbers na fraction in between sa kanila. Kasi nagko-converge yung values kapag in between ng negative 1 at saka 1. Papakita ko sa inyo yung difference. So halimbawa yung common ratio is 1/2. No? So kung i-add mo, let's say i-multiply mo itong 1 by 1/2, magiging 1/2 of course. Tapos multiply ulit ng 1/2, maging 1/4. Multiply ulit ng 1/2, maging 1/8. And so on. So ito, pag in-add mo to lahat, magiging 1 and 1/2 and so on. Yung value nito habang paliit ng paliit yung ina-add kasi 1/8 pababa na pababa yung values eh. Yung value nito magiging nasa around 1.999 something. So sobrang lapit niya sa value na 2. Kasi yung equivalent niya is 1 over 1 minus 1/2. So which is equal to 1 over 1/2. 1 over 1/2, which is equal to 2. So 2 daw yung sum ng series na to kapag ang common ratio is 1/2. So bakit 2? I-infinite naman yung ina-add. Kahit hindi mo makuha yung 2, pero kung titingnan mo naman yung mga values niya is palapit ng palapit sa 2. Magiging 1.9999 and so on. So may makikita kang boundary na palapit siya ng palapit ng 2. So, ibig sabihin, yung sum nito is eventually magiging 2. Now, unlike sa common ratio na negative 1 or 1 or any value na hindi siya pasok sa interval na to. So, let's say for example, yung common ratio ay 3, for example. So, 1, tapos 1 times 3 is 3. 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. So, for example, ito. So, 1 plus 3 is 4. 4 plus 9 is 13. Tapos, 13 plus 27 is 40 na siya. So, kung titingnan mo yung values, wala siyang patutunguhan. Wala siyang boundary. Ang tawag dyan is divergent.
Nagda-diverge siya kasi wala siyang patutunguhan na value. Unlike ito yung tinatawag na convergent. Kasi may patutunguhan siya papunta siya hanggang 2. Kaya yung equivalent sum niya is 2. Unlike dito, hindi mo alam kung saan siya patutungo. Palaki ng palaki yung value, wala siyang ending. Eto, nag-i-end siya around 1.9999 something na palapit sa 2. Kaya convergent siya, kaya pwede siyang makuha yung sum. Kaya eto, yung ginawa ni Ramanujan is hindi siya pwede in real life or in the standard mathematics. So yung tanong, bakit ginawa to ni Ramanujan? So nung tiningnan ko yung history niya, sa panahon na yon na ginawa niya, nasa 1900s, andun na yung infinite geometric series. Alam niya itong concept na to. Alam niya na yung R is in between -1 at 1 lang. Pero bakit niya ginawa pa rin yung R equals -1? Kaya nakakome up siya ng -1/12. Dahil gusto niyang gumawa ng bagong ideya ng math, bagong field ng math or bagong concept. Para most likely maybe in the future, merong something na ma-apply in real life out of that, no? Like for example, yung complex number na square root of -1. Ito, square root of -1. Parang kung dati wala siyang sense kasi na-violate niya yung rule eh. Hindi siya pwedeng gawan ng square root yung isang negative number. Pero dahil dyan, ginawa ng concept na imaginary number na square root of -1. So parang hindi siya yung standard na mathematics. Parang nag-violate siya ng rule. Pero dahil dyan, na-apply yung concept na yan sa engineering. So, kung hindi sila nag-explore ng ganong bagay na medyo may na-violate na rule, tapos mag-explore ng ibang concept ng math, hindi yan ma-apply sa engineering. Maraming nagamitan yan yung complex numbers. So, yun yung the same concept na ginawa ni Ramanujan na may na-violate siya. Oo, may na-violate siya pero at least may nabukas na bagong concept ng math. Kaya niya ginawa yan. So, hopefully may na-learn kayo sa video ito at sana mag-subscribe tayo sa simple na channel ko.